Meron na naman po tayong isang malaking balita tungkol kay Ripple na lumutang. At ito po ay nakipag-partner po sila sa ilang mga central banks sa buong mundo. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano po ito makakaapekto sa XRP adoption? Ayan, ayon po kay Ginoong Brad Garlinghouse. Siya po ang CEO ng Ripple. Ang kanilang kumpanya ay nakipag-ugnayan na sa ilang central banks upang gawing mas mabilis, mas mura ang cross-border payments gamit ang blockchain technology. Sa madaling sabi, gusto nilang gawing mas epektibo at saka abot kaya ang pagpapadala ng pera mula sa isang bansa patungo sa isa pa. Pero, paano nga ba ito makakatulong sa atin na gumagamit ng XRP? At ano po ang magiging papel ng CBDCs at saka stable coins sa digital economy? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa katanungan kung bakit mahalaga ang cross-border payments. Alam naman natin na maraming Pinoy ang nagtatrabaho abroad at nagpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ngunit ang problema, mahal at saka matagal ang international money transfers dahil po sa fees at saka bank processing delays. Dito po pumapasok ang blockchain technology ng Ripple. Sa pamamagitan po ng XRP Ledger, nagiging mas mabilis ang cross-border transactions at saka mas mura ang bayad kumpara sa traditional na sistema ng pagpapadala ng pera. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, bagamat may mga digital currencies na tulad po ng CBDCs, hindi lahat ng ito ay nagsosolve ng problema sa international payments. Kaya naman target po ng Ripple na punan ang gap na ito at gawing mas efficient ang pagpapadala ng pera sa iba't ibang bansa. Ngayon ay ano nga ba ang papel ng CBDCs at saka stable coins? Ayan, dahil maraming bansa ang nag-i-eksperimento sa paggamit po ng CBDCs o Central Bank Digital Currencies, nagiging mas malinaw na papunta na po tayo sa isang digital financial system. Pero ang tanong, mapapalitan na ba ng mga CBDCs? Ayan, mapapalitan na ba ng mga CBDCs ang XRP? Kaya ayan, ayon po kay Ginoong Garlinghouse, ay hindi raw ganun kadali ang sitwasyon. Bagamat maraming central banks ang nagsisimula na pong gumamit ng CBDCs, iba pa rin ang papel ng stablecoin at saka XRP sa global financial landscape. Yan, ang CBDCs ay ginagamit para sa lokal na ekonomiya ng isang bansa. Ang stablecoins naman ay sinusuportahan ng traditional assets tulad po ng US dollar, kaya mas stable po ito. At pagdating po kay XRP, ay gamit po ito para sa cross-border transactions na siyang target ng Ripple. Sa madaling sabi ay hindi po magkakalaban ang mga ito, kundi maaring magtutulungan upang mas mapabilis at mapababa ang halaga ng financial transactions sa buong mundo. Ngayon ay bakit naman mas lalong lumalakas ang Ripple? Ayan. Ang isa pang malaking dahilan kung bakit lumalakas ang Ripple ay dahil sa paglilinaw sa kanilang kaso laban sa SEC or Securities and Exchange Commission sa US. Matagal ng issue ito, pero ngayon ay tila nalampasan na po nila ang legal challenges. Dahil dito ay mas lumawak ang kakayahan ng Ripple na makipag-partner sa mas maraming institution at saka gobyerno. Sa katunayan, ilang bansa na po ang nakipag-collaborate kay Ripple para sa kanilang CBDC initiatives tulad po ng Republic of Palau at saka Bhutan. Pero ayon po sa mga analyst, posibleng mas marami pang hindi ina-announce na partnership ang Ripple na maaari pong magdulot ng mas malaking adoption kay XRP sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang posibleng impact ng Ripple? Yan, posibleng impact ng Ripple sa hinaharap.
Ayan, dahil po sa mga bagong partnerships ng Ripple, maaring dumami pa ang mga bansa at saka financial institutions na gagamit ng kanilang blockchain solutions. Kaya una ay malaking tulong po ito sa mga OFWs na gustong magpadala ng pera sa Pilipinas or dito po sa atin nang hindi nalulugi sa fees. Pangalawa ay kung lumawak po ang paggamit ng XRP sa cross-border payments, mas magiging stable at saka valuable ito. At ang pangatlo ay habang nagiging open po ang mga gobyerno sa blockchain technology, posibleng mas dumami rin ang bansa na mag-adapt ng crypto-friendly regulations. Sa madaling salita, maaari pong magbago ang global financial system at may malaking papel dito ang Ripple at saka XRP. Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una ay dahil po sa mga bagong partnerships, maaring lumakas po ang demand para kay XRP na siyang posibleng magpataas ng presyo nito. Pangalawa ay hindi lang ito isang speculative asset, kundi isang functional digital asset na ginagamit sa real-world transactions. At ang panghuli, dahil nalampasan na ng Ripple ang kaso laban sa SEC, mas nagiging ligtas na po si XRP bilang isang regulated digital asset. Para po sa mga long-term investors, maaari pong magandang oportunidad ito upang pag-aralan kung kailan ang tamang timing para pumasok o magdagdag ng ating XRP sa ating portfolio. At sa kabuuan, mukhang mas malakas po ang future ng Ripple at XRP sa global financial system. Ang kanilang strategic partnership sa mga central banks ay isa pong malaking hakbang patungo sa mas malawak na adoption ni XRP. Ngunit bilang isang investor or trader, huwag po nating kalimutang mag-research at maging updated sa mga developments. Kahit promising po ang mga balitang ito, hindi pa rin po mawawala ang volatility sa crypto market. Kaya mahalaga pong mag-invest lamang ng pera na kaya nating mawala at magkaroon po tayo ng solid strategy sa ating trading. Sa huli, kung magtatagumpay po ang Ripple sa kanilang misyon, posibleng magkaroon po tayo ng isang mas mabilis, mas mura at saka mas accessible na global financial system at kasama po ang XRP sa sentro ng pagbabagong ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.